Hello, what's up? This is Cotton. Back again for another random video lang po ito. So, naghahanap ba kayo ng best video editor? Well, dalawa lang naman actually ang pag-uusapan natin dito na editor. One is Power Director, which is I was using. And isa sa mga problem ko sa Power Director, mahal. And bawat platform, kapag lumilipat ka, hiwalay din ang bayad. So, natuklasan ko dito, this is Filmora. This is Filmora, ito tinatry ko. Actually, nag-research na ako sa kanya and actually, I purchased kasi na-expire na yung account ko sa Windows, so nirenew ko yun. Pero dito sa Mac, since hiwalay po ang bayad, kailangan ko ding bayaran ng hiwalay. Pero natuklasan ko na kay Filmora pala, isa lang ang babayaran mong account and then sakot nyo na yung apat na platform. Windows, Mac, Android, and iPhone. So, I decided to try the Filmora and actually mas gusto ko sa Filmora for some reason. And pinaka-notable na factor dito is hindi sila nagkakalayo ng interface. Same na same din sila halos, hindi naman perfectly no? Malaki lang yung closeness ng mga features nila at kung paano gamitin. So, yeah. Kung galing ka sa Power Director, ang bilis lang po mag-transition to Filmora. Like I did, actually nakagawa na ako dito ng 2 videos na and for upload na siya. And parang gumamitan din ako ng Power Director, hindi ako masyadong with little differences ngayon nga sinasabi ko sa inyo, medyo may konting pagkakaiba. But overall, halos same lang sila ng features except sa Filmora may mga added features with AI. Yes, pwede kang mag-edit ng video with AI. AI kay Filmora. I'm gonna show you. Di pa tayo sa screen ko. So yan, ito yung isa sa mga favorite ko dito sa Filmora. No? Papakita ko na sa inyo. This recently nagagamit ko na nga siya. Ito yung AI text to video. Yes, magta-type ka lang dito, i-convert nyo na yan to video. So, try natin. How about auto-generate tayo? Generated by AI. Punta tayo sa product coverage yan. Product coverage, kunwari, kasi tech reviewer naman ako. So, lagyan natin product coverage. How about best features of Android 14? Yan lang, ganun lang ka-basic. Siguro, more details, 5 lang. Top 5 best of Android 14 that is better than iOS. Controversial. But let's see kung kaya niyang gawan nga ng video yan. Una, generate muna siya ng text. Text is parang yung script. Kung kunwari, di ba, pag gagawa ng video, may script kami. So, yun meron na siya nagawang script. So, Android 14 brings a host of new features. Walang space. May konting error, but let's bear with it. Tingnan natin kung maganda pa ng kalalabasan nito afterwards. That make it a strong competitor against iOS. One of the top features is the improved privacy protection. Well, totoo in a way. Okay nga to. So, try natin naman kung kaya niyang gawin itong video. Ay, babae. Pwede pala natin palitan yung boses. How about gusto ko lalaki? Play nga natin kung ano yung tunog. Ito kasi yung Jenny. Wondershare. Creativity simplified. Hindi ko type. Jason? Wondershare. Creativity simplified. Hindi siya malapit sa boses ko. Si Davis kaya. Wondershare. Creativity simplified. Pwede siguro sa boses ko medyo malaki yung boses ko. So, try natin si Davis pala. Davis, sa boses ni Davis, gagawa natin siya ng video. Voice language is English US. Oh, may iba-iba pa ng language. Meron may Tagalog dito. I wonder. Testing lang ha. Baka meron. Wala. I assume wala. Yeah, wala nga. So, walang Tagalog. Mga Chinese, French, Spanish, German, English. English US tayo para medyo mas madaling intindihin. So, try natin kung kaya niyang gawing video itong text to video. Gusto ko to eh. Ang sarap lang maglaro. Like, especially kung beginner ka, bago kang content creator, and naghahanap ka ng all-in-one video editor. Of course, nakakagawa ka pa rin dito mano-mano like the usual na video editing. But, if you want to use AI, since built-in na po ang AI sa kay Filmora, as you can see, pwede na po natin siyang utusan din na gumawa ng video para sa atin. So, trabahong tamad. I know, but it's there. Babayaran mo naman si Filmora. Why not make use of it? Or at least siguro learn from it. Whoa. So, what? That was 40 seconds? No, 1 minute. 1 minute mahigit. Sabihin natin 1 minute mahigit. 1 minute mahigit. Ito na po yung nabuo niya. Okay? So, tatanong niya kung satisfied, neutral, dissatisfied ako. Pero bago ako sagutin yan, play ko muna. Gusto ko malaman kung ano nagawa niya. Yung sabi natin na top 5 features at nagagawa niya ng video with voice. Let's see. Ito po yan. Android 14 brings a host of new features that make it a strong competitor against iOS. One of the top features is the improved privacy protections, giving users more control over their data. So, yung script,
2 thumbs up ako sa script. Okay yung script, pwede na as ano, kung basic lang naman ang gusto marinig about sa iOS comparison versus Android. So, okay na yun. Pasok sa akin yung script. But the video, yung mga napili niyang clips, hit and miss, parang 20% lang doon sa video na doon na medyo masasabi ko na relevant sa sinasabi niya. Or at least relevant sa whole video as a whole, di ba? But the rest of the videos, the clips, hindi masyado. Pero kung beginner ka, pwede na to eh. Magagamit mo na to siya as your alternative muna. Alam mo na, kung kakapain mo lang muna yung waters, kung pwede kang gumawa ng video about tech or about... actually, hindi lang naman to about tech. Yung napili ko lang kasi lang yung preferred ko. Meron din naman dito mga daily vlogs, birthday vlogs, etc. Travel vlogs. Yeah, meron din silang ganito rito. Ang pinapakita ko lang sa inyo currently is yung preferred ko lang na niche or theme. So, instant mode, pakita ko na sa inyo. So, this one, pipili ka ng theme. Okay? Or template. Yan, use this template. Try natin. Ngayon, na-download nyo na yung template. Mag-add naman tayo ng mga clips like this one, siguro. Okay? So, dito nga pala, pwede kang mag-add both pictures and videos. Yan, 5 na. So, pwede na siya mag-auto-create. As you can see dito sa baba. So, click natin ng auto-create. Tingnan natin kung ano magagawa niya. Your creation is being made. Oh, bilis ha? And then, try natin export. Oh, cute! Well, not bad. Paano yan? Para sa akin, parang pang-highlight. Yung maganda yung pang-story, no? Mga ganun style ng video. How about, eto, silence detection. Usually, yun ang una tinatanggal bago mo siya totally i-edit yung video. Tatanggalin mo muna yung mga silent part. Okay? So, ito yun, meron siyang ganito. Which is, sobrang nakakatipid ka sa time talaga pagka may ganito. And, tingnan natin kung kaya niya nga talagang tanggalin yung mga dead silence ko. Since naglagay ako dito ng mga dead silence dito. Like, ayan, nakikita nyo. Itong mabababang part na to, silence yan. Silent yan. Actually, paparinig ko sa inyo. Wala akong sasabihin dyan, no? Pinipilit itong video na ito. Konti ka tayo hindi syempre. And then, try natin kung magdudugtong. Nagdugtong naman kaya. So yun, as you can see, mayroon ako may mga sinadya ko talaga na magkaroon ng tigil-tigil na pagsasalita. Tingnan natin kung kaya niya ma-detect yun and kaya niya i-cut. Unang click natin, analyze. Yun. Oh, bilis ah. Ayun, nakat na niya. Wala na nga dito. Oh. So, try natin i-play. Hello, what's up? Please welcome back again for another video. So, testing ko lang itong Filmora. Papakita ko lang sa inyo para ma-demo. Parang tingnan natin kung kaya niyang manipulate itong video na ito. Konting katahimikan syempre. And then, try natin kung magdudugtong. Nagdugtong naman kaya. So, yun lang yung mga gusto kong makita nyo. Tingnan natin kung effective ba si Filmora sa mga ganitong klase ng video. Yes, very effective. Nakita nyo narinig yung audio. Ang smooth lang. Parang hindi halata na nagkaroon ng yung mga dead silence ko plus yung cut. Wala na, hindi na halata. So, parang hindi ko na yata kailangan ng video editor ko rito. Okay na okay. Ang bilis lang eh, no? I'm leaning towards, ano na talaga, Filmora. And, yeah, seriously, kasi mas mura pati sa Filmora eh. And the fact na isa lang ang babayaran mo, all platform na included, hindi mo kailangan bayaran ng hiwalay ang Mac and Windows. Di gaya sa Power Director, hiwalay ang bayad for Windows, hiwalay ang bayad for Mac, hiwalay ang bayad for iPhone, na Android. So, hassle. So, I like this. Very good kay Filmora dito. So, ito naman yung aking na-edit na. Ito yung actually natapos ko kahapon. So, as you can see, magagamit mo rin naman siya as a normal video editor. So, as you can see, pwede po siya nagagawa ko rin siya rito. Like, yung mga simple cuts. Teka, i-zoom in natin. Pagka gusto nyo i-zoom in, zoom out dito, itutok nyo lang dito sa mga dito yung mga, may timeline na to. Zoom in, pagpakanan. Yan, pagpakaliwa, zoom out. Yan, makikita mo siya. Yan, zoom out na siya. So, makikita mo ng buong buo yung in-edit mo. Zoom in, again, pakanan. So, yun. Para mas mahimay-himay mo yung audio, dito sa may audio cuts. Yan. Yung nabanggit ko kanina, kung sanay ka sa Power Director, andali lang kasi pwede mo rin i-customize yung kanyang keyboard dito sa taas. Ito sa may toolbox, go here sa toolbox na to. And then, meron itong keyboard shortcuts. And then, pwede mo pong baguhin based sa mga nakasanayan mo na pindutin, which is yun yung pinaka gusto ko naman kasi yun ang nagagawa ko sa Power Director. I can remap my keyboard shortcuts. So, pwede mo rin gawin po rito sa
Wondershare Filmora. Okay, I don't know about other video editor. Like I said, hindi ko pa natatry yung mga Premiere, Adobe Premiere, and so on and so forth. But the Power Director and Filmora, I can confirm na mas okay si Filmora in terms of easy migration tsaka familiarity kung galing ka sa Power Director. So, I like this na ganito siya. And, yeah. Kompleto rin naman siya rito. Like, ito gusto ko rito sa part na to. They have stock media. This one, as you can see. Sa stock media, dito, free lahat ng mga media rito and no copyright issue. Hey, that means mo, yeah, gagamit ka rito. Or, okay, chat mo lang. Meron sila dito. Like, gusto mo, iPhone clip. So, check natin kung meron siyang iPhone clip din. See? Ang dami niyang ibibigay sa iyo ng mga clips, mapagpipilian. Yung gusto ko rito. Kasi, hindi ko na kailangan maghanap pa sa outside of the video editor. Like, kunwari, pahanap ako kay Google and may possibility na makopyright ako. Right here, dito na mismo sa stock media nila, marami na sila rito mga footage. Isa din actually sa mga gusto kong part dito kay Filmora is, kita nyo, di ba pinoproduce natin ngayon yung video na ginawa ko. Pwede ko na siyang direct na i-upload to YouTube, Instagram, Facebook, and Twitter. Actually, meron pa silang option dito for TikTok pa. Ewan ko ba't hindi kasama rito sa ano to. Pero that means na hindi mo na kailangang hiwalay na mag-upload. Direct from the app, i-login mo lang sa app na to, and then pwede ka nang dumiretso ng upload sa preferred mo na platform, which is napakalaking convenience lang. So, yun na. And ito pa, isa pa pala to. Napansin ko to nung nag-edit ako a few days ago na after ko mag-video render, okay, gumagawa pa siya ng hiwalay na video for highlight. And that highlight is around 59 seconds or 1 minute. Alam niyo ba kung para saan ang 59 seconds, 1 minute? Good for Facebook Reel or TikTok. So basically, yung video mo, na full video, na mahabang video, meron pa siyang ginagawang extra. Siya na mismo, pwede mo burahin pagkatapos niyang gawin, pwedeng gamitin mo rin, pero at least siya na yung pumili mismo nung good for Facebook Reel at saka TikTok. So yun, kung naghahanap kayo na confirmation kung alin naman sa okay Filmora Power Director, ako na mismo magsasabi Filmora kasi lilipat na rin ako talaga sa Filmora from ngayong na-test ko na sila. Nagustuhan ko rin talaga kasi may AI pa, mapapadali yung buhay ko rito. Ang gusto ko na part, my favorite part was that dead silence yung cutter. Tinatanggal nila yung mga silent part. Very much parang dagdag ng productivity ko. Kasi nakakaubos talaga ng oras yung magtatanggal ka lang ng silence. Like, ang mga videos ko, you know me, 30 to 40 minutes and even sometimes umabot pa ako ng 1 hour kaka-podcast lang. Yan, dami kong dead silence doon. And dahil sa tool na yon, mas mapapabilis yung creation ko ng video. Kasi usually it takes 2 to 3 hours para lang mag-cut ng mga silent. 3 hours. Okay? Yung typical na time. So, kung kaya nang tanggalin nyo na in seconds, 3 hours yung matitipid ko pag i-edit lang ng video. So, that's what Filmora can do. One, na favorite ko pa lang yun. And there are others too na pwede ko pang i-maximize just in case na dito na talaga. And actually, it's not a just in case. I have already decided, dilipat talaga sa Filmora. So kung interesado kayo kay Filmora, meron naman silang free trial, pero may bayad talaga sila. May free trial sila, may meron kayong a few credits para magamit pag nag-video editing na kayo para makapag-decide din kayo para sa sarili nyo kung Filmora na nga bang gagamitin nyo or hindi. So yun, hanggang doon lang. Filmora, iwan ko yung link sa video description or iwan ko sa comment section. I'll talk to you again soon.